Once again, good afternoon to each and everyone. Welcome sa atong afternoon service. Nagpadayon ang ato ang Pastor's Appreciation Sunday 2026. And this all stand, magampot ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we are so grateful for this moment that you have given to us, allowing us, O God, to hear a message again regarding the responsibility of the believers ngadto sa ilang pastor. And I pray, dear God, that you will bless each and everyone's heart this afternoon to receive your message with humility. And also, please use me, empower me to deliver this message, O God, for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Believer's Responsibility to Their Pastor. Ang inyong responsibilidad sa inyong pastor. Alright? So, tuluran ni, ato nang i-compress ngadto sa tulo. Unya, ang number 1 is respect his leadership. Respetuhi ang iyang leadership. When the pastor leads you to something, respect. No, dili man na respeto kanang moingon ka, yes pastor, pero wala di ay. Unsa may tawag nimo ana? Oh. Rest ra na siya. Wala na diretso. Wala ka nagrespeto. To recognize pastoral authority and submit with humility. Kinahanglan ng humility sa imong pagrespeto. Knowing he labor for your spiritual well-being. Dako kayong part ang pastor sa imong kinabuhi kay ang ginatanaw ana niya is your spiritual side, which is above more important than your physical life. Kay bisan unsaon panimo ang imong physical life pagpanindot aning kalibutana, but wala kay spiritual feeding. Kanang imong development sa physical makadaot na sa imong kinabuhi. Kay walay wisdom diha gikan sa Ginoo. And only God knows how to make our life better. Ngadto padulong sa best. It is only God that can make us kanabitang reach the victory that has contentment. Nga bisan wala pa kakaabot dito sa pinaka-victory gyud, kontento na ka kada step. Naa kay joy, naa kay kalipay. So mo na ginatan-aw sa pastor nga masiguro nga ang imong paglakaw mandinaugon ka. Mo na nga imo nang respetuhan ang pag-lead niya nimo in Hebrews 13:7 and verse number 17. English Bible sa verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Dili pasabot nga naminaw ka, ni-agree na ka, pero wala ka ni consider sa gisulti sa imuha. Muna inimdumi, wala may lain gitugyan sa Ginoo nimo nga nag-feed nimo sa pulong sa Ginoo. Ang imong pastor. Ningon ang Bible mga kaigsunan, hinumdumi ang imong pastor. O karon ang perfect moment nga makahinumdum ka sa imong pastor nga naa kay pastor because it is the appreciation Sunday of the man of God. So, naghatag, nagtudlo ang pastor sa pulong sa Ginoo nimo, unya diha nimo i-aplikar ang pagdawat nimo sa pulong sa Ginoo, dili nimo nga dawaton lang, di nimo tumanon. Kinahanglan imong tumanon so that you can follow his faith. Kay dili man na nimo masunod ang pagtuo sa imong pastor without the word of God nga imong gi-intake. Kay dili man ni mga kaigsunan pareha ana nga niadto ka og kanang nay mga training diha, motivational kuan, unya pagkuman na ay kanang successful person na adayon mo lamano sir, palamanuha ta sir para mabalhin ako ang swerte. Isudayon sa bulsa, katong tawhana wa gyud tabo ato. Kay iyang pagtuo naas kamot. Iyang gikuha gisuod sa bulsa. Wa gyud to na kuan, wala na hitabo, wala na tinuod. Kay pag uli niya sa balay gilabhan niya krasunis. Ituo sa day ka pastor, wa. Kung mauto iya gituhuan, na wash out na sad. Wala na sud. Mga igsoon di na tinuod. Pag ingon sa Bible, whose faith follow,
Susundo nimo ang pagtuo sa imong pastor para makasunod ka. Basaha ang iyang gibasa, tumana ang iyang gituman, sunda ang iyang gisunod. Then makasunod ka sa pagtuo sa imong pastor. Pero kung igo ra kaningon, agrabihas patuo sa imong pastor. Pastor, patakdi ka o ana imong pagtuo bi. I cannot do that. So kinahanglan imong sabton mga igsoon nga ang pagtuo magikan sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ray makahatag ana. In verse number 17, dili lang kay hinumduman nimo, kundi tumanon sa nimo. In God's Bible, obey them that have the rule over you. Ang pag-obey, mga kaisunan, nanginahanglan sa humility. You need to submit yourself unto your pastor. Submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account. O sa may pasabot, ana, your pastor is the best person nga imong intriguhan sa imong kinabuhi, kay siya adunay tulubagon sa imuha. So dili ka pasipad-an ang imong kinabuhi ampingan para di maguba, giyahan ka ngadto sa tinuod nga kalampusan, because that is the responsibility of the man of God. Naadiha ang iyang pagtuo. Nga ang Ginoo mulihok sa atong kinabuhi kung sundon nato ang Ginoo, mga kaigsunan. So kana nga tao, kana nga pastor nga gihatag sa Ginoo nimo, mauna siya naay panlantaw sa imuha nga munindot imong kinabuhi according sa kabubuton sa Ginoo. So muna gitudlo diri mga igsoon sa verse 17. Ang pastor maoy nagbantay sa imong kalag. Kalag ha? Dili bulsa ha? Kalag. As they must give account sa imong kalag, that they may do it with joy and not with grief. Kay kung mag-uol na gani ang pastor, it means, yes pastor, but no di ito, it is unprofitable for you. For example, nagpatambag ka, giingnan ka sa pastor, ayaw anak brad, kay dili na maayo, kung mo na imong buhat, hindi na maayo. Imo diyong gibuhat, unprofitable. Unya kay imo man diyong gipugos, gikontra man nimo ang gitambag sa imong pastor nimo, wala nilampos. Ang nahitabo, naglagot na ron ka sa pastor. Kung niingon pa lang to si pastor nga okay unta siya, ma-okay man ta ni, unsa ko gamahanan? I cannot change mga igsoon kung unsay mahitabo. Ang gihatag ra sa Ginoo namo nga mga pastor nga ipakita sa amo ang posible nga mga mahitabo ug warningan namo ang mga katawhan para dili sila mabiktima sa dautan nga mga panghitabo niya. But we cannot change that. Bisa pag-usa declaration buhaton namo, I declare wala di na pwede oy. Pag ang Ginoo buhaton na niya, daghan nang nisuway, si Abraham nisuway, si Moses nisuway. Wa gyud sila kausap. Nagisa may mas ngilngigro ni Abraham. Wala na mulabaw pa ni Abraham oy. Uli makapildi ato, siya gyud gitugyanan sa Abraham's bosom. Pwede ba ito ihatag sa lain ang Abraham's bosom? Pwede ito ihatag sa lain? Di na Abraham's bosom. Siya gitugyanan. Pero grabe mga igsoon, nakikuan pa siya sa Ginoo, nakigdeal. Pero kita nga sa chance sa Ginoo. Siya pa yung naunang hangyo, kung na 50 Lord, imo bang i-spare ang Sodom and Gomorrah? Yes. Ako i-spare. Wa siya nilakaw. 50, 30 Lord, 30 nagkagamay lagi. Anto na po na lang. Pero, wa gyud ay matumad gyud ang kabubuton sa Ginoo. Are you listening? So, di na ako makigdeal sa Ginoo, Lord, kung pananglitan na ano oy, naisulat naman. Atong panahon na wa pay written word, pero mga kaigsunan na written word. All we need to do is follow. Follow. It is written. Kung ang audible voice of God cannot be changed, how much more the written word of God? Unya, napagigibutang sa Bible mga igsoon nga ang tanan nga mukuha ug mupuno
silutan. Wala na, no chance, mga igsoon, to change. Muna kita mo'y angay mo change sa atong kinabuhi. Sundon na to ang Ginoo, mga kaigsunan. So, iyang gitudlo diri, respetuhan ang leadership sa imong pastor. Remember him and obey him ang iyang leadership. Tumana kay kung makapabugat ka sa pag-lead sa imong pastor, unprofitable, bisag unsa pay buhaton nimo, bisag parehas patag buhaton, bisan pag galinan green food ka, makapabugat ra ka, kay di gyud na pamungahon sa Ginoo, mga kaigsunan. You need to understand this. This is God's word. So kung gusto ka mosunod sa pagtuo sa imong pastor, smooth ang tanan, mga kaigsunan, ayaw himo ang imong kaugalingon nga bugat. Nga lisod tudluan. Ikaduha, support his labor. Suportari ang iyahang pagtrabaho. To honor and uphold the pastor both in appreciation and in practical support, acknowledging his tireless work in teaching and guiding. So dapat naa kay buhaton, dili lang kay sige ra kag sulti, no? Dili kay sige lang ka og kanang words lang ba? Dapat naapod kay action. Again, mangutana ko ninyo, unsa man gyoy makapalipay nako nga mabuhat nimo? Unsa man jud? Unsa man jud? Be? Unsa man jud? Usa lang, ultimate, usa lang. Kay damay-damay naman na. Obedience sa unsa? Discipleship. Mastira ang discipleship. Dili lang kay mastiron ang discipleship, unya mura kag martial artist nga tuwa ra ka sa kahoy gasiga na ana. Ya mga saging nga bali na lang saging. Wa gyud mo gi-apply ngadto sa tinuod. Na maay na kay kamo tudlo sa soul winning, pero tuwa na kay mo gi-praktisan iring iro, okay na gi-praktisan na nimo. Pero wa man ay kalag. Di ba? Wa nay kalag, mga kaigsunan. Nadugay kanding na imong gi-soul winning. Unsay gitubag ni iring? Ayaw. Ganahan ka malangit? Di ba? Di ba? Aray ko sa Iro. Iro, kay ba baka makasasala ka? Aw! Sige lang, aw. Di ka nakasabot. Ang kanding, mga igsoon, mas matindi. Pag-adto niya sa kanding, kanding, gusto ba nimong dawaton si Jesus sa imong kasing-kasing aron mahimo kang anak sa Dios? Yun is kanding, de. Klarong balibad, mga igsoon. De. Tagam. Adto sa tao. Kay wa na mga kalag. Adto sa tao, mga kaigsunan. Sulwini nga. Na, mas may papraktisan mo bata. Praktisi ang bata. Dali na kay sulwini nga, mga pagumangkon lingkod. Butan na ka diha og kanang kindi. Pag mulihok, way kindi. Pag di makatubag pangutan-on, way kindi. Tubag, yes na na, luwas na ka, yes! Kindi na ni. Ga-practice pa man ka. Madugay, masabtan to nila. No? Madugay, masabtan to nila. Wa nasayang imong kindi. No? A little sacrifice para maminaw ang usa ka bata. Kaysa tinuod lang, lisod kay nimo ipapabilin ang bata dihag imong tudluan sa pulong sa Ginoo. Lisod kayo, pero magbutang ka diha og burger. Ginaga ni? Paminaw. Ako itudlo nimo, ay sig tan-aw diha. Paminaw sa. Mutanaw gyud ka diha, di ka na ihatag nimo. Maminaw gina. Ngano man ang iyang utok tuwa sa burger. Wala niya tanawa pero ang iyang utok na dito. Na, kay ba ka nga si Jesus ninaog diri para luwason ka sa imong sala kay makasasala juga burger. Bahala na.
Di ba? Ang kwan diha, naka-learn ka. Unya madugay, tungod atong burger, mupilit man na ang pulong sa Ginoo, di man bakakon ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Basta mahatag nimo ang pulong sa Ginoo, di ko na mo labay kawang ngadto sa taong dunay kalag. Oh, kawang na kanding sa iring sa iro, kawang wa man ay kalag sila. Pero sa tao nimo gisulti, di gyud na kawang mga igsoon. Nung unsa kanindot, sa dihang nag-discipleship na ka, nagdana kag 5 kilos of rice. Hello? Imo lang ibutang sa imong paa, gitungtungan sa imong Bible. Oh, ikaw man na to, og kuan, session ron. Unya na ning bugas. Pulong sa Ginoo sa ta. Oh? Dili kay simba mo ha, tagaan mo bugas, sayop na. Dada ang bugas dito sa ila. Be a blessing. Nya pastor ni dawat naman sa Ginoo, di na nakuhatagan. Yung sila mo ora din ninyo tinguha di ay asa naman tong 5 ka kilo bugas. Sunod ni mo dadon niya how to get 5 kilos of rice. Oh, how to get 5 kilos of rice. Di ba? Tudluan na nimo siya. Dili ka kinahanglan anak na magka sa Ginoo, dili na ka kinahanglan mabuhi tungod sa hatag. Kinahanglan mabuhi ka tungod kay ikaw ang nanghatag. So ang akong buhaton nimo karon dili lang kay tudloan ti ka sa pulong sa Ginoo, application sa pulong sa Ginoo o di ay 5 ka kape. Honesty ha. Ibaligya ni nimo ang presyo ani ingon ani. Pag naa na ka nahalin ni nimo naa kay 500. O trabaho niya di. Murag sweldo niya 500. Ibaligya niya ang 5 ka boxes, bahalag wa kay ginansya. Namugas makas kalag. Are you listening? Pero at least point man na nimo. O karon imo siya gibinlan dito. Kinahanglan usara ka semana mahurot ni inigbalik nako magdala sa kog laing 5 para at least weekly na kay 500. Oh. Okay ka na. Mudugay lagi no pwede na puon nimo. Tay panaminaw mo mga igsoon. If you are a blessing, not only sa pag-share sa puno sa Ginoo, but also in action. Mo na nga, makakwan sila, makatanaw sila, lahi mo da, kay nanabang yun mo na mo. Mas maka-appreciate sila, nga tabangan sila, nga instead, sige hagatag, tabangan sila, nga maka-enable sila, kanang empowering them ba? Dili kay lowering them by giving them food. Pero atong gibuhat sa ilaha, ato silang gi-empower para naa sila purchasing power. Di bati man ang mga igsoon kay dili man habang buhay nga kaya nimo. Unya pila ra man sa kabuk matabangan nimo kung ingon ana imo classes pagpanabang. Oh, mao man ay labor nga akong gi-share sa inyo ha. Will you support that? Ang pagpangabig og kalag mga kaigsunan is also an opportunity nga i-multiply nato ug unsay ato gibuhat by helping one person first. Then teach them how to help kato mga close sa ilang kinabuhi. So samtang nanabang ka, so nisuod siya sa kanang kuan, nipalit siya system. Register na siya. So kay bao na siya mao di ay ni. Mao di ay ni. Amo puto i-share dito. Nagtudlo ka. Mo na pasabot multiplication. O diha ta gilid sa Ginoo, diha ta moagi. 1 Timothy chapter 5, 17 to 18. Tanawahag unsay angay nimong pagrespeto mga igsoon or sa pagsupport sa imong pastor. Ingon sa verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. So, ato ning i-clarify kinsa man ning elders diri. Let the elders, kinana ra bay membro sa una diri nga giingnan ko, mas elder ko nimo pastor. So ako dapat ang imong respetuhan. Wa kasabot ba, wa kasabot. Bisan pag maguwang ka nako, di gyud pwede nga ikay mokuha sa elder diri.
Nakasabot mo mga igsoon? So kung responsibility sa pastor para tudluan ka o i-mold ka ngadto sa usa ka tawo nga mahimong mapuslanon sa buluhaton sa Ginoo, ang imong responsibilidad is to support that. Di ba? Klaro kay gingon sa Bible, counted of worthy of double honor. Especially katong naglabor sa word and doctrine. Man of God man na. Di ba? Man of God na. In verse number 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Dili ni mo pwede pugnan. Mo man ay sistema sa Old Testament na ay uma panalitan uma ni ingani kadaka. So naana harvest na. Ang kanang hayop mga ison, kanang ox nga ilang gamiton para sa pag-harvest, gutmon man na, makakaon man na. Bisag unsaon na nimo instruct, di ka pwede mo kaon ha. Mukaon gyud na. So inikaon na, di na nimo badlungon kay worthy na siya nga mukaon kay ni apil na siya daro. Ni trabaho man. Dili mo pwede pugnan. So ingon ana na mga igsoon, unya napay laing tudlo ang Ginoo nga ayaw hutdag harvest, binli ka ng kilid-kilid. Para unsa man, para katong walay mga uma, katong mga pobre, manganha to diha after sa harvest kay ila na tong panguhaon. Para to sa ilaha. Tudlo na sa Ginoo. So sa Old Testament palang daan mga kaigsunan, naagyoy gisper para charity. Mo na kita sa atong kita dapat naagyo tay bulsa pang charity. Naatay tithes, offering, mission, unya unsa pa na diha nga mga giving nimo, unya naagyo kay charity diha. Namatay aga rescue charity man na. Kanang mercy, giving charity man na. So naagyo kay ibutang diha. Ngano man kay mao nay mando sa Ginoo para iyang panalanginan ang imong luna. Dili siya mawad-an og nutrient. O kung sa negosyo na, dili mawad-an og kliyente. Nakasabot na mga igsoon? That is God's perfect plan. Alright? So, support His labor. Unsay labor sa pastor diri ninyo? Unsay iyahang gitrabaho, gitinguha, unsay gusto niya nga ipasa sa inyuha nga labor? Tagay ko one word. Gusto tang maunsa, mahimong tent makers. Unsay pasabot alang tent makers, maghimo tag tent. Mao nay literal nga gigamit ni Apostle Paul. Pero no need na maghimo tag tent. We use business to reach out the lost. Holistic way. Mga igsoon. The concept of a tent maker atong gikuha. Gi-adapt na to. So nakita na to ang mga tent makers sa Bible, available kay sila, kuyog-kuyog ni Apostle Paul. They are in the same craft. So magkasinabot sila, magkakuyog-kuyog sila, bisag asa mo adto nga dili sila pabugat ni Apostle Paul. Kay ngano man, sila may mobayad sa ilang pliti, sila may mobayad sa ilang hotel, sila may mobayad sa ilang pagkaon. Diri sa Philippines, mga kaigsunan, pastor, kuyog mi pastor. Oh, plitihi mi pastor. Bugat mo ana. Di ba? Mo may kasagaran sa mga Kristiyanon, mukuyog pero palibre. Dili na maoy tudlo sa pulong sa Ginoo. Dapat dili ka mahimong bugat sa imong pastor. Kanindot ana, o dunay mission trip ang imong pastor. Asa ka pastor? Bisitahon na to atong mission dito sa laing nasod. Pastor, pwede kuyog ko, ako'y plitin nimo. Para naay tigda sa imong bag, pastor. Grabiha mo, ikaw pa'y plitin ako niya, ikaw pa'y tigda sa akong bag. Kadako ana nga panalangin. O nganong kaya man na nimo? Because natudluan ka sa ingon ana nga klase nga kinabuhi. Nakatuna nimo ang passive income, residual income. Wala na kay gibuhat, gasigig tubod ang imong income.
Pero daghan kayo mga tao ana o mga Kristohanon, especially nga dili kaabot ana nga point mga igsoon, ngano man ganahan man ta ana makita ta dayon sa resulta. Para ka maka-create og passive income, you need to sacrifice first. Kung dili ka undergo ana nga sacrifice, wa gyud may tabo. Di ba? Ganahan ka unlimited imong tubig. Unya, imo ra mabugsok ra ka gripo diya sa kuan, nya nana dayon tubig. Ingon ana ba? Mukaut pa ka oy, daghan pa kayong obstacle, bato, naapay dito, naapay unya dito iputhaw na lubong. Di nakalusot ang imuhang na may tabo ba na siya Ma'am Faith na panahon ningon ana? Oh. Nga na ay mga puthaw ba, wata kay baw sa unang panahon. Nalubong dito. Nya dito jud na timingan yun. Tok 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 di na magyun eh. Puthaw man eh. Balhin na sad. It takes time. But once makaabot na ka sa imong tinguha, unlimited and very easy to get water. Ingon ana ng passive income, dili siya ana kadali, pero naagyo kay gamay panahon nga ihatag nimo para mapundar ang imong passive income. Nakat-on man ka. So inigkuan, pastor, na kay mission trip di ay kuyog ta. Ako'y bahala sa imong gasto. Nindutang mo na may tabo sa atong simbahan. Ngano man, bisag kung saon pa nimong hurot, di mo hurot ang imong kwarta. Kay ang Ginoo wa magyud ni hunong og panalangin nimo. Kaya ba na ninyong imagine? So be willing to sacrifice. Unsa mga sacrifice? Asunda ang gisugo sa Ginoo nimo. Support his labor. Sugdi diha para makasabot ka. Ayaw og judge dayon nga lahi ning pamaagi ni pastor di pareha sa uban. Ang kanang uban di man na sila kauban nato, ibtunon magani na kung naana diri. Di man no? Di man na healthy. Dapat kauban. Kay kung puros na tauban, ibton pa din na. Mahurot na na. Pero kanang uban lang uban. Dili na sila tinuod. Alright? So kita, we have our own mission, our own command, gikan sa Ginoo, mo ni atong tutukan og buhaton. Number 3, pray for his strength. Do you believe that your pastor needs your prayer? Yes. May bawaan maning tinuod nagampo ba? Kay magsimag pangumusta? Kano sa akalas na kumusta sa imong pastor? Pastor, kumusta buhi pa ka? Naginhawa pa taon. No. To intercede for your pastor, asking God to empower his ministry and protect him from discouragement and opposition. Do you believe that naasay mga group of people or several people nga makapaliscourage sa pastor? Do you believe nga naay mga tao sa kasimbahanan nga makapadiscourage sa pastor? Do you believe nga naay mga naakauban diha sa tigumanan nga mahimong oposisyon sa pastor? Do you know who? Everyone is potential. Mo na individually, atog yung bantayan, atog yung kuralan ang atong kaugalingon, mga igsoon, proteksyonan nato sa pulong sa Ginoo para dili kita kining mahimong discouragement o opposition sa pastor. Kay pirting luuyag yun nimo, ikaw mo'y mahimong magamit sa yawa, mga igsoon. In Hebrews 13:18-19, di adri ang mando, mga igsoon, sa verse 18 ng unang Bible, pray for us. Hangyo na ni Apostle Paul, pray for us. For we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. Nindot ang konsensya sa pastor, di lang masabtan. Nindot ang konsensya nila, mga igsoon, sa mga katawhan, mo na nga nagpaampo sila, naa sila'y good conscience sa pag-guide, naa sila'y good conscience sa pagtudlo. Unya, ni kuan sila, ni barug yun sila, nga limpyo among konsensya. In verse number 19, but I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner. Kay kung dili mo magampo, madugayan, basig di pa ko makaabot diya sa inyo ha.
So, it is my desire to serve, it is my desire to help you, but you need to pray. Akong intention to come to you is clean. Mo na gipasabot ani mga kaigsuonan. So, karon kay naaman wa man ko ni adtog layo, my conscience mga igsoon is clean. It is clean that I will guide you into the right way. Right way ang akong i-guide sa inyo ha. So please pray for that. In Ephesians chapter 6, 19 to 20. Ephesians 6, 19 to 20. Usay gingos Bible mga igsoon. In verse 19, and for me, ingon si Apostle Paul, sa ako sad, please pray for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Nanginahanglan og prayer ang pastor para mahimong bold ang preaching. Muna ikaw nga nag-ampo ka sa pastor, nag-expect ka, bold preaching pastor, bold preaching. Pero kato magsige kasuko, grabe, isugar pud aning mawali, di man kinahanglan isinggit god, kinahanglan isulti lang hinayon nung ba? Ano isinggit man? Ilain. Ayaw kasuko kay ngano man. Nay nag-ampo. Na ay nag-ampo sa pastor, mauna ang resulta, bold ang preaching. Dunay penetration. Ma-feel ba gyud sa man of God nga na ay nag-ampo. So katong mga na-miss nimo, wa ka ka-pray mga igsoon sa imong pastor, basig di ka kauyon unya sa madunggan nimo, paghilom na lang sunod pag-ampo na. Para appeal kang mag-rejoice. Di ba? Kay ma-enjoy man ka. Yes, answered prayer. Okay, sa hindi malipay ana nga ay mo gi-pray na answered. In verse number 20, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Kinahanglan nag-prayer. So ka mga Kristohanon, dili magampo mga kaigsunan, nangandoy na sila og kanang hapuhap nga pagwali. Inday-inday nga pagwali. Di gyud ka ana mabasa oy. Kanang inday-inday nga ulan, hilantan ka pa. Nakasabot ta mga igsoon. Inday-inday nga taligsik, nya pagkahuman mo, kuan mo wa na pod. Nya tuod mo init, nya kahuman mo taligsik na pod. Ay lantan ka na oy. Kung ingon ana itong winilihan diri, why ayo jud mga igsoon, ilanta na imong kalag. So please pray for your pastor para ang mensahe penetrating, bold mga igsoon ang delivery. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 1. 2 Thessalonians 3:1. Unsay giingos Bible mga igsoon. Finally, brethren, pray for us. Unsay reason that the word of the Lord may have free course. Na free course mga igsoon, makadagan, makatuyok, makaadto sa angay adtuan mga kasing-kasing nga nanginahanglan sa pulong sa Ginoo. And be glorified even as it is with you. Importante ang prayer sa mga Kristohanon para ang obligasyon sa pastor, sa pagwali, smooth. Ang pagwali, smooth. Kay dili ba lalim mga igsoon, sa kadaghang pulong isulti sa pastor diri sa tubangan. Unya, pipila lang ang gisuwat diha mga kaigsuonan. Kung walay nag-ampo, muungot na oy. No? Kasuway mo, nagwali mo, niya wana kay ba sa sunod nga word. Punto. Ya, pag human point 2, basa na sad ka. Point 3 na, point 3. Asa magipasabot nimo? Kaya ba na ko title sa imong mensahe? 3 points. Wala na kay mga points naman imong gibasa. Kinahanglan prayer oy. Even the pastor himself mag-ampo yun, nagay kong mensahe, Lord, para sa imong mga katawan. I do not know their need. I do not know your need.
I do not know your problem. I do not know what you've been through. I do not know what solution you need from God. Pero siya nakaibaw. And that is why I need to ask. Mao na usahay inigpaminaw nimo tuara inganaon ra di ay. Because you are desiring, you are praying. Then God delivered it to me. Ang solusyon sa imong prayer, gipaagi niya sa message. Mo na kinahanglan mag-ampo gyud ka. Lord, speak to me. Use my pastor. Speak to me. Unsaon man nako akong kinabuhi. I am facing a big problem today. Please, Lord, speak to me through my pastor. Anong panahon na, labi na, kay baw ka ang pastor, magbuhat og mensahe anang orasa, ampo rin ka, Lord. Gamita akong pastor, istoryaha ko. Badlong ako. Tudloi ko, giyahi ko. Pagkanindot, pusot-pusot mga igsoon, ang pagbuhat na kong mensahe. Wa na. Apil ka. Mo na, simba na ka, piting sayuhan mo, kay excited kay ka, kay maminaw na kastubag sa Ginoo. Mo na Kristohanon nga tinuod. Di ba? Di kay lingko diha, may igay ko ron. Wag ampo ba? Nagdagtaming. Mura kag katong tigsaw sa durian, nagdagsako. May kay musagang. May kay kam likay-likay para di ka maigo. Ayo pagingon ana. Di ba? The best or the right way to receive the instruction from the Lord is pray for your pastor. Pray, good Lord, I need your guidance. I need you to rebuke me. Murag naay mga sipyat sa akong kinabuhi. Please, Lord, use my pastor to rebuke me. Ingon ana. So para pag abot nimo diri, madawatan nimo ang imong gipangayo sa Ginoo kung iya na nang ihatag anang panahon na. Nakasabot mo mga igsoon? And that's how wonderful having a pastor in your life. So that is your duty. That is your responsibility para sa inyong pastor. Na, unsa to'y una? Respetuhi ang iyang leadership. Ikaduha, support his labor. Unsay labor sa pastor? Ha? Unsay main nga trabahoon sa pastor? Discipleship, mga igsoon. So naatay pamaagi, tent making. So support that. Ayaw mong kuwan nga, di ko anak, kay lain man ako, pastor. Kung maglain jud ka, according sa Bible, you are not with us because you are not one of us. Dili ka kauban. Uban ka. Madugay ibton jud ka kay mukatol man kam dugay. Unya dili lang kay mukatol musiwil. Kita mo lang uban lain kita naon kay mambugiro kay ba. May na kay pagkasudlay. Ana, may na kayo pagkahipid ang uban mo ana gyud. Magpaybalo lain pa siya kolor, mubarog pa. Kabaga jud niya og pagkabuhuka. Mo na problema. So mo na mga Kristohanon nga uban. Mga igsoon dili ka uban ba? Kay kung puro sa nauban, wa na pareha nagdireksyon. Mao na ayaw jud tuguti gyud nga ang Ginoo mo ay mo guide nimo. And then ingay katulo, obligasyon ninyo nga moampo. Pray for my strength, pray for the teaching, pray for boldness. Iampo gyud. Use your pastor kung kabaw na gyud mo mogamit mga igsoon. Use your pastor so that you could receive the answer of God for your request. So every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for this evening. Thank you, Lord, for giving us another opportunity na maka-learn me, kabahin sa responsibility sa mga katawhan ni mo, Lord, kabahin sa ilahang pag-work with sa pastor, o tuguti, Lord, nga ilag yun to, nga ibutang sa ilang kasing-kasing, tuguti, Lord, nga ikaw yun ang ilahang mahimo nga kanabitang reason nga no ilang isupport ang ilang pastor tungod kay ikaw ang nagtawag sa imuhang
pinili nga mo'y mugiya sa imong mga katawhan. Salamat kay Lord ug tuguti nga ang invitation nga mahitabo karon, ikaw mapanalanginan, ikaw mahimaya, and tuguti Lord nga mapanalanginan ang mga muluhod karon sa imong atubangan aron sa pagtubag sa mga mensahe nga ilang nadawatan karon. And I pray, Lord, that you will allow them to come with the pure heart and willingness, Lord God, to surrender their life to you. Salamat kay Lord for this opportunity. Let this be done for your glory and honor.